Sa mga may pinagdadaanan dyan sa buhay, may mga problemang pinagdadaanan, malaki man yan o maliit, physical man yan, emosyon, mental, spiritual. This is for you, kapatid, kaibigan, mga kamag-anak ko. Basahan ako ang Filipos 4:6 hangtod sa 9. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Verse 7, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Verse 8, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo o gangayang daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Verse 9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw maguban kaninyo. So I hope na nasabtan ninyo, naintindihan ninyo ang salita ng Diyos na aking binasa. Sinasabi dito sa verse 6 sa Filipos 4:6 na lalo na sa mga mayroon diyang mga anxiety, depression, mga matitindi ang pinagdadaanan sa buhay. Pinapaalalahanan tayo ng Bible dito sa kanyang salita na huwag tayong mabalisa sa ating mga pinagdadaanan ngayon. Kung hindi, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan nang may pagpapasalamat sa ating mga prayers sa Kanya. So, kung iniisip mo dyan, kapatid, na yung mga problema mo ngayon ay wala ng solusyon at hindi ka na makakaahon dyan, that is a big lie from the devil. Hindi po iyan totoo. Yan mga pinagdadaanan mo ngayon, mga problema sa iyong mga iniisip, marami talagang pinagdadaanan ang lahat ng tao. Hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan sa buhay, mga problema na naranasan, kundi lahat, karamihan ng mga kapatid natin sa iba-ibang mga bansa, ganyan din may pinagdadaanan. Kaya, ang sabi ng Bible, huwag tayong mabalisa, kundi hingin natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan ng may pagpapasalamat. So, at sinabi pa niya dito sa kanyang salita na pag ganito ang ating ginawa, na sa Diyos tayo nagtitiwala, ay ibibigay niya sa atin ang proteksyon sa ating mga puso. Yung mayroon tayong kapayapaan sa ating puso at isipan dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. So, sinasabi dito sa Bible na imbes na mag-isip tayo ng mga problema dyan, imbes na palalain natin ang ating mga iniisip na problema, mga naranasan na mga problema, sabi ng Bible dito, isipin natin, isa-isip natin ang mga bagay na maganda o kaaya-aya. Mga kababayan ko dyan, lalo na sa mga may pinagdadaanan dyan, nakala nila na hindi na yan matatapos. Ang Bible po ay kumpleto sa mga paalala at advance ang Biblia. Pakatandaan natin mga kapatid, mga kaibigan ko dyan, na normal sa tao ang may mga problema, may mga pagsubok na dumarating. Yung hindi normal ay yung sumusuko. So, sabi pa nga niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to
prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Maliwanag po na sinasabi ng Diyos na alam niya ang ating mga future. So kung may mga pinagdadaanan tayo ngayon sa buhay, mga kapatid, ako po ay magpag-testimony na ganyan ako dati. Akala ko wala lang pag-asa, akala ko hindi ko na malalagpasan yung madilim na nangyari sa buhay ko na nakaraan. So akala ko lang pala iyon. Nung nagpatuloy ako at hindi ko pinaniwalaan yung mga masasamang naiisip ko o yung mga negatibong naiisip ko, ipinagpatuloy ko ang aking pananampalataya sa Diyos at ang aking daing at mga prayers ko sa Kanya. At mga kapatid, lumipas din iyon sa aking buhay. So ngayon, hindi ko ma-imagine na mararanasan ko ang ganitong buhay. So, grabe ang binigay sa akin ng Lord na success. Kung sumuko ako noon sa mga problema na aking pinagdaraanan, hindi ko na mararanasan itong sinasabi ng Diyos na the best plan niya sa ating future. So, hindi ko pa ito nakikita ngayon na buhay ko nung grabe na naranasan ko sa aking mga pagsubok noon. Hindi ko pa ito natanaw noon dahil sa mga problema. Pero totoo talaga ang sabi ng Diyos sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yung akala mong wala ng pag-asa sa kinabukasan, mayroon po mga kaibigan, mga kapwa ko mananampalataya sa Diyos dyan, mayroong pag-asa sa Diyos. Kaya may advice ko lang sa inyo, magpatuloy tayo sa ating nasimulan. Kung ano ang ating nasimulan sa Diyos, ipagpatuloy natin dahil hindi tayo lugi kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kaibigan, kapwa ko mananampalataya mga kapatid, hindi tayo lugi kapag tayo ay nananampalataya sa Diyos, nagtiwala sa Kanya, sa Kanyang pangako. Dahil ang ating Diyos, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Isa ako sa makapag-testify na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at hindi talaga niya nililimot ang Kanyang mga pangako. Kung nangako siya sa atin, sa iyo kapatid, asahan mo, natutuparin ng Diyos. Ibibigay sa iyo ng Diyos ang kapayapaan na iyong hinihiling at ang mga pagpapala na iyong pinagdarasal. Sana po may natutunan ka sa aking vlog ngayon, sa mga encouragement ko ngayon, at patuloy kang manood at magbasa ng Biblia. Dahil ito ay kompleto, ito po ang ating manual ng buhay. God bless you. Bye-bye.